Ayan, so magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating po mga kababayan, OFW worldwide, at sa ating po mga followers, sa ating po mga nasa ibang bansa. So, kay Brother Samuel Belbes na nasa Nigeria. No, salamat at ako ay iyong na-friends ulit nasa iyong Facebook. Yan. So, ngayong umaga, ang ating pong tatalakayin ay patungkol nga po sa katotohanan at kasinungalingan. Alam nyo, ang hirap na ngayon ma-determine, no, yung mga nangyayari sa atin, kung sino ay nagsasabi ng totoo, kung sino ay nagsasabi ng kasinungalingan. Sapagkat yan po ang forces na naglalaban ngayon, no, o nangyayari ngayon, sapagkat gaya ng nakaraan natin tinatalakay, no, na ang mga pangyayari ngayon ay kaganapan na ng mga sinasabi ng ating Panginoon, no, sa panahon ng kanyang pangangaral, no. So purihin po ang Diyos sapagkat tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon sa pagsisiwalat ng mga salita ng ating Panginoon na nangyayari na ngayon, no? Ayan, so kaya nga po ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol po sa katotohanan at kasinungalingan. So ano po ba ang sabi ng Panginoon, no, pagdating doon sa mga nangyayaring kasinungalingan, di ba? So ang sabi niya po doon, no, sabi nga po niya doon sa John chapter 8 verse 44, no, kayo ay sa inyong amang diablo sapagkat siya ay mamamatay tao pananguna at siya ang ama ng kasinungalingan at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan sapagkat siya ay likas na sinungaling noon pa man. So ito po yung ng ating Panginoon, no? So sabi naman niya doon sa John chapter 8 verse 31, verse 32, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, kayo ay magiging aking mga alagad at malalaman nyo ang katotohanan at mapapalaya kayo sa katotohanan. So these two forces, no, na talagang ito po yung nangyayari sa atin sa lipunan. Meron pa nga po tayo AI na yan, no, yung tinatawag na artificial intelligence na talagang malaka rin ang ginagawa niya. Kuminsan na kaya niya mag-create ng ibang ma-impersonate o ma-impersonate yung mukha ng isang tao at nagsasalita siya na akala mo siya. So yun po yung mga yun, no? Yung mga new versions of lying, no? Yan. So ang sinasabi nga ng ating Panginoon, yung kasinungalingan ay lalagana po talaga yan, no? Mangyayari at mangyayari yan because the purpose of Satan is to destroy, no, the work of God. Yung pong ginawa ng Diyos na maganda, no, na para sa kapakanan ng mga tao ay gustong sirain niya ng Satan. So yung nakaraan nga tinalakay natin yung love of money, no, at yung pong pagiging gahaman sa salapi na siyempre nagiging ugat din yan para ang tao ay makapagsinungaling, no. So yun nga po yung pagiging sinungaling. So normal na po yun. Alam niyo po ang mga sinungaling, kapag nagsalita po yan ng kasinungalingan, hindi mo na po mahalata yan, no? Kasi yun na yung buhay nila. Sabi nga ng Panginoon doon, simulat siya po, likas na sa kanya yung pagiging sinungaling at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan. So hanggang sa kamatayan, dadalhin po nila yon, no? Kasi nga po yun yung buhay nila eh. Doon sila nabubuhay, no? Yung ginagawa nila kung anong gusto nilang gawin and even that the cause of other people, no? Kahit yung
mayroong mga apakan, may mga madisgrasya, may mapahamak, wala pong problema sa kanya yun. Sa kanila yun. Bakit? Kasi, yun po salitang pasimula pa, kasi magkarugtong po yan, no? Na siya ay mamamatay tao sa simula pa at siya ama ng kasanungalingan. Kaya nga po may mga nadidisgrasya, may mga namamatay, na wala na po sa kanila yun. Wala na po sa kanilang puso yun. Sinasabi natin mga makonsensya, hindi na po nila ramdam yun. Bakit? Kasi doon po sila nabubuhay. No? Except na mabago yung kanilang buhay at balik sila sa Diyos. No? Yan. So, kaya nga, yung mga sinungaling, hindi mo siya madidetermine. Talagang, grabe, no? Nakakakuha pa ng simpatya yan, no? At yung sinasabi nga, nakala mo totoong-totoo. No? Pero ano sabi nga po na yung Panginoong Jesus doon, yun lamang sumusunod sa kanyang salita ang makakaunawa ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay magpapalaya sa mga tao na talagang ang kanilang buhay noon, no, ay masama, nabuhay rin sa kasinungalingan. Pero nung maunawaan nila ang salita ng Diyos, napalaya sila sa ganong uri ng pamumuhay. Kaya nga po napakahalaga na ang tao talagang makaunawa, no? Yan po yung aking team nung etong November, no? Na ano ang gampanin mo para mabago ang nakaugulian ng mundo. Hindi man lahat, at least baka pag bigay ka ng kahit ilang tao na mabago yung buhay nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi doon ng John chapter 4 verse 4, mga anak, palakasin nyo ang inyong loob. No? Pagkat kapag tagumpayan nyo yung mga bulaang propeta, sapagkat higit ang espiritu na nasa inyo kaysa sa espiritu ng sanlibutan. So what is the Bible says, no, na sinasabi niya ron, no, sinasabi ni John, na mayroong mga bulaan, may mga sinungaling, no? Pero the battle, yung pong labanan ay hindi po sa kanila umaayon. Magtatagumpay po ang katotohanan at ang katotohanan po ay mangyayari sapagkat hindi pwedeng magtagumpay ang kasinungalingan ni Satanas laban sa katotohanan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay higit na makapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng kasinungalingan. Nawa po ay suriin po natin, no? Yan, suriin po natin yung mga tao na nagsasalita sa atin kung sila ba ay nagsasalita ng totoo o hindi. No, tingnan natin kung ano yung klase ng buhay nila. No, kung yung klase ng buhay nila ay nagpapakita na yung kanilang sinasabi ay hindi totoo, sinungaling po yun. No, wala po sa kanila ang katotohanan. Likas lang po sa kanila talaga ang pagiging sinungaling. At tandaan po natin, ang mga sinungaling, hindi po magtatagal yan. Ibubulgar po sila ng Panginoon. Sapagkat makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa sa Espiritu ng Diablo na nag-create ng kasinungalingan. So that's it for today's video. At nawa po ay kasihan tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu upang maunawaan natin kung ano ang totoo. No, wag po tayong paggamit sa mga taong nagbubulit ng kasinungalingan. Tayo po ay magmasid, maging makatotohanan, at tandaan po natin ang Diyos ay makapangyarihan. Mamayagpag sila sa mandali, pero sila po ay unti-unting ihahayag ng ating Panginoon, ilalagay sila sa tamang kalalagyan. Maliban na magsisi sila, hindi po nila makakamit ang kaligayahan o yung walang hanggang kaligayahan pagdating at pagharap sa ating Panginoon, sapagkat makalusot man sila sa batas ng tao, hindi sila makakalusot sa batas ng Diyos.
That is for today's video. Magandang araw po sa inyo lahat. Tagain niyo po panoorin yung aking mga video at marami po kayong mauunawaan at matututunan. God bless at marami pong salamat. Lord, bless our country. Protect in our country, Lord. That your word, Lord, ang iyong pong salita ay maging pundasyon ng katotohanan sa bayang ito. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen.